Napansin mo ba to? Parang magkakatugma ang balita. Iisa ang tono, iisa ang anggulo. Pero ang tanong, balita ba talaga ito? O may gustong hubugin sa isipan ng tao? Tara, pag-usapan natin. Welcome sa episode 2 ng ating politika serye. Ngayon, pag-usapan natin ang isang makapangyarihang sandata, ang media machinery ng Dilawan. At paano ito nabunyag sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. I want a bloodbath talaga. Yan ay aking papalagan. Baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Kapag sinabi nating media machinery, hindi ito simpleng news reporting lang. Isa itong organisadong galaw. Network ng media outlets, journalists, editors, influencers at institutions na sabay-sabay gumagalaw para itulak ang isang naratibo o mensahe. Hindi ito fake news per se, pero sa paraan ng paghahatid ng balita, kung anong anggulong ginamit, ano ang salitang pinili, at paano ito inulit-ulit, yun ang bumubuo sa machinery. Halimbawa, isang protesta ng ilang daang estudyante, pero ang headline, thousands rise up versus dictatorship. Pero ilang daan lang talagang nandoon. Dahil sa framing at exaggeration, nagmukhang national uprising. Kapag paulit-ulit ang iisang framing mula sa maraming sources kagaya ng tagapagsalita, balita, at iba pang kauri nito na daluyan ng impormasyon, parang totoo, parang validated, pero hindi halata may agenda na pala sa likod nito. Balikan natin ang kasaysayan. Pagkatapos ng EDSA 86, bumalik ang malayang pamamahayag. Pero kasabay nito, umusbong din ang bias na pagbabalita. Mga makapangyarihang media, mga simbolo ng press freedom noon, pero unti-unting nakita ng publiko kung sino ang pinapanigan. Sa panahon ni President Cory Aquino at President Noynoy Aquino, maraming kontrobersiya gaya ng MRT breakdowns, Yolanda response, SAF 44, Hacienda Luisita, at marami pang iba. Pero kadalasan, banayad ang coverage. Walang masyadong outrage, walang malakas na panawagan ng accountability. Pagdating ng 2016, si Pangulong Duterte ang nahalal bilang Pangulo. Hindi bahagi ng dilawan, hindi elite, hindi scripted. At dito nagsimulang mag-clash ang mainstream media at ang bagong administrasyon. Halimbawa, drug war, palaging brutal killings ang framing. Foreign policy, dangerous pivot to China. At now, may tinatawag na silang pro-China. Federalismo, chacha for dictatorship. Ito ay ilan lang sa mga balita kung paano nila inaangguluhan batay sa kanilang naratibo. Valid ba ang kritisismo? Oo naman, pero ang tanong, ganito rin ba ang trato nila kung kakampi nila ang presidente? Doon nagsimulang matauhan ang maraming Pilipino. Walang masama sa malayang media, pero may masama sa media na hindi patas. Ang dapat sana'y tagapagbantay ng katotohanan ay naging tagapaghubog ng opinyon na may kinikilingan. Ito ang unang bahagi ng ating episode at ang pangalawang bahagi sa susunod nating video. Ako si GATV at ito ang aking channel. Kung nagustuhan mo ang ganitong topic, huwag kalimutan i-like, mag-comment ng opinion mo at i-share ang video na ito. At syempre, mag-subscribe ka na. Hindi pa tayo tapos. See you sa part 2. Huwag na tayo magbulaan dito. I'm saying this without excuses. No apologies, no nothing. You like to hear it? Fine. If you don't, so be it. That's the truth.
Huwag tayong magbula. Alam ninyo yan. They abound, the vultures, pretending to be journalists. Ang problema dito, every son of a who claims to be a journalist makes money out of it, milking money, extorting money from the people, and he is killed and is glorified because he's journalist. There's always a paid hack. It's not only in other professions. Police, do not ever think that you are in a field of purity. Tapos magsalita kayo din Islami for what? God. You must be joking. You must be joking. If worse comes to worse, then we'll have just to expose each other. If that is the threat, sinabi ko na sa hoy mga I can lose the presidency. My life, honor, just do not with me. Huwag ninyo akong boycott kayo. Di mag-boycott kayo. Sa unang bahagi ng ating video ay tinalakay natin ang makapangyarihang sandata na ginagamit sa politika at kasaysayan nito. Ngayon, pag-usapan naman natin ng mas malalim pa ang kanilang teknik ng pag-iimpluwensya at epekto nito sa taong bayan. Bago ang lahat, intro muna tayo. I want a bloodbath talaga. Yan ay aking papalagan. Baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Ang media machinery ngayon, hindi lang sa news. Kasama na rin dito ang soft power, gaya ng content creators, professors, vloggers, artists, students, political analysts, lawyers, at marami pang iba. At narito ang kanilang teknik sa pag-iimpluwensya, framing. Pumipili ng anggulo na maglalabas ng emosyon. Halimbawa, victims of the 30s war, kahit may criminal case at naglaban ng subject. Agenda setting, paulit-ulit na pag-ungkat sa isang issue hanggang sa ito'y tumatak sa isip ng publiko. Emotional packaging o appeal to emotion. May music, may visual effects, may storytelling style na parang pelikula. Kahit kulang ang facts, buo ang epekto. Independent voices, ginagamit ng students, influencers, academics bilang neutral commentators. Pero karamihan, kahanay na pala nila sa kanilang ideolohiya. Ito ang tinatawag na echo chamber. Iisa ang mensahe pero iba-iba ang boses. At sa dami ng sources, parang hindi propaganda. Pero kung iisa ang punto, anggulo at mensahe, propaganda pa rin. Ang tanong, anong epekto nito sa ating mga ordinaryong Pilipino? Kalituhan. Ang dami ng version ng katotohanan. Parehong issue, magkaibang balita. Hindi mo na alam kung kanino ka maniniwala. Divisiveness, pamilya, magkaibigan, nagkakagalit dahil sa politika. Lahat ng gagaling sa magkaibang media exposure. Moral superiority. Kapag paulit-ulit mong naririnig na ang panig mo lang ang tama at moral, iniisip mo na ang iba masama o bobo. Diyan nagsisimula ang hate culture. Selective outrage. Naiinis lang kapag kalaban ang gumawa ng mali. Tahimik kapag kakampi ang sangkot. Ibig sabihin, hindi hustisya ang hanap, kundi panalo. Ganito kalakas ang epekto ng media machinery. Hindi lang ito impormasyon. Ito'y panlilito, panlilinlang, at minsan pagkawasak ng tiwala sa isa't isa na humahantong pa sa pagkawatak-watak ng mga Pilipino. Representative, I just want to correct you. Yes, No, fake news was as prevalent before, except it did not attack
the powers that be. Fake news before attacked the opposition. It attacked media. Today, it is attacking the sitting government. It was as bad, Representative, except the subject of the attacks today is the president. Dati kasi fake news protected the president. Mga vlogger po to supporting And Duterte. that is precisely, yeah, correct. Karen, nakikinig ka ba? Kung nakikinig sa Karen, yung mga TikTokers dito ha, i-cut nyo tong sinasabi ko. I-ano mo girl, palaki mo yung ano natin para bongga tayo. Para maganda yung ano. Kasi dahil kailangan maganda naman ako. Karen Davila, anong sinasabi mo? Na biktima kayo ng fake news at naapektuhan kayo ng mainstream media. Unang-una, Karen Davila, yung pinagsasabi mong fake news, kayo ang pinakamaraming fake news. No, habang lumalaki kami. Ano bang sinabi ni Lee Kuan Yew tungkol sa mainstream media ng Pilipinas noon? Na it is a widely party... Sandali, i-quote, kailangan meron akong direct quote niyan. Sinabi to mismo. Yes, maganda yung quote niya. Lee Kuan Yew. Okay, Lee Kuan Yew. Philippines. Okay, anong sinabi ni Lee Kuan Yew? Ang sabi ni Lee Kuan Yew, Karen Davila, si Lee Kuan Yew na nagsabi nito. Sinabi niya, Karen Davila, a widely partisan press helped Filipino politicians to flood the marketplace of ideas with junk and confuse and befuddle the people so that they could not see what their vital interests were in a developing country. Do you understand that, Karen Davila? So, si Lee Kuan Yew na mismo ang nagsabi na kayo ang may kasalanan kung bakit nagkaletse-letse ang Pilipinas. Kaya bago tayo mag-react, magalit o maniwala, tanungin natin ang ating sarili. Sino ang may pakinabang sa balitang ito? Sino ang kontrolado ng narrative? At higit sa lahat, paano ka mananatiling mapanuri at hindi magagamit? Kaya, ang tanong ko sa'yo, patas ba talaga ang media sa Pilipinas o bahagi ito ng isang mas malawak na laro ng kapangyarihan? Ako si GATV at ito ang aking channel. Kung nagustuhan mo ang ganitong topic, huwag kalimutan i-like, mag-comment ang opinion mo at i-share ang video na ito. At syempre, mag-subscribe ka na. Hindi pa tayo tapos. See you sa next episode. But since you are a fake news outlet, then I am not surprised that your articles are also fake. Gusto mo bang manalo ng 500 pesos? Ito lang gagawin mo. I-follow mo ako sa aking Facebook page. Search mo lang GATV Reaction. I-share mo lang ang ating mga contents at mag-join ka din sa ating broadcast channel. Ganun lang ka-easy. Ano pang hinihintay mo? Sali na!